Kung gusto mong kunin si Abdullah, magbayad ka. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagsalita na ngayon ang totoong magulang ni Abdullah patungkol sa totoong nangyayari nga ba ito sa kanila. Gusto nang kunin ng totoong magulang tapos ayaw nyo ibigay, pwede nila kayong kasuhan ng gano'n, ng kidnapping. Sabi na po si mama at papa, pati yung kapatid ko, na hindi daw po nila ibibigay hanggat hindi siya yung talagang mag-aalaga kay Bullet. Tagal ko nang gustong kunin yan sa kanila, kaso nga lang ayaw nila sa akin ibigay. Sana po kayo yung maging daan para makuha ko po yung anak ko sa kanila. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ngayon nandito kami kala Ate Isabel kasi po meron po kaming nais na linawin kay Ate Isabel ngayong araw, at ito yung mission namin. Kasama ko ngayon ay ang anak ni Commander. Tara, samahan niyo po kami. Isabel, pwede ka ba naming ma-interview ngayong araw? Okay lang ba? Okay, tara. Tayo natin si Ate Isabel makababa. Andito na si Ate Isabel mga kalingap. Tara. Kumusta kayo Ate Isabel? Ha? Okay naman? Nagtanghalian na kayo? Okay. Anong inulam nyo kanina? Gulay, isda? Yung dala po ni Papa, ginawa niyang binading yung tilapia. Bumalik ulit si Papa mo dito? Hindi po, dala niya. Ano yung dala niya nung umuwi? Okay. Si Bullet po, kamusta naman? Ano naman po, okay naman po. Kasi may mga busipon sila lahat. Lahat sila may ubot sipon? Yung apat yung maliit. Pero ano, may gamot ba silang iniinom? Napainom ko naman po sila ng Ambroxol na dati nila. Ambroxol, okay. Okay yun. So, ilang araw na yung sakit nila? Mga bata? Kahapon lang po yung nagsimula. Sabado. Kahapon lang? Okay. Sarado naman po sa center kaya di ko madala. Hindi mo nadala? O, kasi kahapon, Sabado kahapon. Ngayon is Sunday ngayon. Okay. Ate Isabel, may gusto lang sana kami sa yung mga itanong kung okay lang ba sa'yo? Okay. Okay. Kasi Ate Isabel, nung isang araw na papunta kami ng Manila, hindi ko inaasahan na tumawag sa akin yung nanay ni Abdullah. Nag-message po siya sa akin at itinanong ko lahat sa kanya, lahat naman niya sinagot. Lahat naman nagpapasalamat nga kami sa kanya kasi nakipag-cooperate siya sa amin. Sinasabi niya Ate Isabel na totoo ba na matagal na niyang gustong kunin si Abdullah sa inyo? Ano lang naman, kailan lang naman po yan gustong kunin. Nakaraang buwan lang po yan. Parang ngayon lang po. Ngayong buwan niya lang po yung gustong kunin. Sabi niya kasi, ang pagkakasabi niya kasi matagal na daw niyang gustong kunin si Abdullah sa inyo. Kaya nga lang hindi niyo daw binibigay. Matagal na daw niyang gustong kunin si Abdullah sa inyo. Kaya nga lang hindi niyo daw binibigay si Abdullah. Hindi po. Ngayong buwan lang niya po yung sinabi ng At sabi nga daw po niya ipapaalagaan niya na lang dun sa dahil dun sa kinakasama niyang bago. Okay po. Kasi nakikiusap po siya sa amin. Sabi niya, matagal ko nang gustong kunin yan sa kanila. Kaso nga lang ayaw nila sa akin ibigay. Sana po kayo yung maging daan para makuha ko po yung anak ko sa kanila. Yun po kasi yung pagkakaano niya ngayong buwan lang nga po yata talaga yun. Ngayong buwan lang, tapos kukunin nga daw po niya. Sabi ko okay lang naman kung kukunin mo, pero sabi ko kung ibang tao lang din naman yung mag-aalaga, hindi naman alam yung ugali ng bata. Sabi po din pati nila mama, pag uwi na lang daw po niya para makasiguro naman daw po kami na siya na mismo yung mag-aalaga. Okay, ako kasi mga kalingap, naunawaan ko po yung sinasabi ko din yan sa mama ni Abdullah, na sabi ko, nabanggit na po yan sa akin ni Ate Isabel, na natatakot lang siguro sila na ibang tao yung mag-aalaga, baka po mapabayaan si Abdullah. Pero ang sabi naman niya sa akin, Ate Isabel, ang mag-aalaga daw kay Abdullah ay yung nanay ng kinakasama na niya ngayon. At ang sabi niya, malalaki na yung anak nun at matagal daw niyang nakasama.
sa nakita daw niya ay okay naman daw at willing daw alagaan si Abdullah ng maayos. Ano kaya ang masabi mo doon, Ate Isabel? Ewan ko lang po. Kasi ang pagkabanggit po niya sa akin nung nakaraan, yung kinakasama daw po niyang lalaki ang mag-aalaga, doon niya na lang daw po paalagan. Kasi sabi po niya, kukuha na lang daw po sana siya ng mag-aalaga. Sabi naman daw po nung kinakasama niya, siya na nga lang daw po ang mag-aalaga, yung kinakasama na lang niya para daw po hindi na magsahod sa iba. Tapos nung nabanggit ko naman po kila mama yun, pag yun lang din naman daw po at iba nga po yung ugali ni Bullet, huwag ko daw pong ibigay. Hintayin ko daw pong umuwi siya. Tapos nung nakausap ko naman po siya, sabi niya oo daw po, pag-uwi na lang daw po niya, ganun na lang daw po yung gagawin niya. Okay. Ano daw kasi sabi niya, hindi daw niya alam yung sitwasyon ni Bullet. Tapos nung napanood daw niya sa video, doon lang daw niya nakita yung sitwasyon ni Abdullah na ganun pala. Na sa tuwing pinapanood nga daw niya, nadudurog daw siya. Sa totoo lang daw, hindi naman daw niya talaga pinabayaan si Abdullah. Kinakailangan lang daw niya mag-abroad para sa mga anak niya. At dumating ba, Ate Isabel, sa punto na nakapagsalita ka ba kaya sa mama ni Abdullah na baka gustong kunin nung kinakasama niya ngayon sa side doon kasi gusto nila na yung padala ng mama ni Abdullah sa kanila na mapupunta? Totoo bang nakapagsabi ka ng ganun? Ang pagtabanggit ko lang naman po sa kanya, sabi ko kung ang inaalala ng kinakasama mo is yung nahahati ni Bullet na suporta niya sa iyo, which is minsan lang naman po sila magbigay. Sabi ko okay lang kung hindi kayo magbigay, basta si Bullet, sabi ko pagdating mo na lang kunin. Kasi sabi ko kung yun lang din naman yung problema, kaya gusto nung kinakasama mong siyang mag-alaga para hindi na mabawasan yung sustento mo sa kanila, sabi ko okay lang kung wag ka na magbigay. Basta si Bullet, sabi ko pag-uwi mo, tsaka mo na lang kunin. At yung ugali nga po kasi ni Bullet, iba. Tapos sabi po niya, nag-agree naman po siya dun sa pag-usapan namin na ganun. Pag-uwi daw po talaga niya, sige kukunin niya. Tapos sabi pa nga po niya, oo daw, kasi medyo mahihirapan nga din daw po si Bullet. Tapos at least daw masasanay-sanay muna sa kanya pag-uwi niya, pagkuha niya. Okay. At kasi Ate Isabel, yun lang naman dun sa napag-usapan namin, pinaliwanag ko din sa kanya lahat. Sa nakikita ko sa inyo dito, sabi ko nga napamahal na kasi din sa inyo si Bullet. At ang sinasabi niya sa amin, sa totoo lang daw, siya daw yung mas may karapatan o kung anong desisyon daw niya kay Bullet, dapat daw kung sa totoo yun yung dapat sundin. Kaya nga lang, ang laki daw ng utang na loob niya sa inyo at hindi niya daw yun makakalimutan hanggang sa pagtanda niya kung ano yung utang na loob niya sa inyo. Sabi niya gano'n sa amin. At sabi nga niya, willing daw pumunta dito yung magulang ng asawa niya ngayon para daw at ang sabi ko sa kanya, dapat po ma'am ay mabigyan nyo kami ng katibayan, ng katunayan na kayo talaga yung mama ni Bullet. At isend nyo po sa amin ng passport nyo, ID nyo, sabi niya. Pag ang pakukunin niya po kasi is ibang tao, mahihirapan po sila. Kasi nagsabi na po si mama at papa, pati yung kapatid ko, na hindi daw po nila ibibigay hanggat hindi siya yung talagang mag-aalaga kay Bullet. Okay. Kaya lang, Ate Isabel, paano kung dumating sa punto na sila ng problema? Magbigay pa sila sa inyo ng problema. May usap naman doon. Hindi ko po kasi alam kasi ang totoong usap nila ng kapatid ko niyan . Tapos, nang umalis daw po kasi siya, wala man lang daw siyang pasintabi na iwanan niya yung anak niya, na dito muna, kami muna magbantay, yung ganun. Basta lang daw po natid pa po kasi siya nila mama, tsaka nung kapatid ko dyan sa labasan. Papunta sakay ng Maynila. Hindi man lang daw po na gano'n. Kaya yung kapatid ko po, medyo nag-aano rin sa kanya. Kasi sabi po niya, yung kapatid ko lang po yata ang inanuhan niya na nagtanong daw siya kung yung 10K daw po na ipapadala niya dito kay Bullet ay okay na. Ang sagot naman daw po ng kapatid ko, 5K lang, okay na yun. Hindi naman sabi ng kapatid ko kailangan ng malaki. Kasi in case man sabi ng kapatid ko na
medyo magkulang, kami na nga lang daw po maghahanap ng iba. Tapos nung time po na na nandun na nga siya, halos wala naman din po siyang naibigay. Tapos di lahat po kay mama, kay papa, dun sa kapatid kong yun. Tapos yung pag-aalaga po sa amin na. Ang kinaano lang po ng kapatid ko kasi tuwing nagtatalo sila, puro po siya, puro siya, ang katwiran niya po yata dun sa kapatid ko. Wala daw pong maibigay yung kapatid ko kaya kukunin niya na lang si Bullet. Ang iniisip naman po ng kapatid ko, kahit wala siyang naibigay, yung pag-aalaga na lang po dito, sana hindi naman daw po ginaganon. Tapos parang ang palabas po yata sa kanya, wala siyang kwentang hindi siya nagkaroon ng doon sa bata. Kung tutuusin naman po, pag naandito yung kapatid ko, alaga din naman po yung kapatid ko. So yun po yung parang yung pinagsimulan nila nung magkaroon na siya ng bagong kalibin. Doon po yata sila nagsimula mag-init din sa bata na parang gusto na nilang kunin, gano'n. Okay. Sa totoo lang dito mga kalim, sa kaso na ito nila Ate Isabel, ang mas may karapatan talaga sana dito na magdesisyon is yung magulang. Kaya nga lang, napamahal din kala Ate Isabel at nakikiusap lang naman sila na kung gustong kunin yung nanay mismo, kasi syempre natatakot lang siguro sila na sa ibang tao na baka masaktan si Abdullah, di ba? Opo. Okay. Kaya kasi sabi po kasi ni mama, kapag nadala daw po yan dun, kahit anong gawin nga naman po kay Bullet, kahit anong gawin naman po Hindi niya na malalaman hindi yun. na po namin alam. Kahit po yung totoo niyang nanay, hindi niya malalaman kung okay talaga yung ginagawa dun sa bata o yun. Tama. Nakiusap ako mga kalingap sa mama ni Abdullah na baka sabi ko, baka po mayroong kayong kamag-anak, magulang, na doon na lang, siguro po mas papayag sila Ate Isabel kung sa totoo yung side, di ba? Kung sa magulang nyo, sa tatay nyo. Kaya nga lang sinabi niya wala na pala siyang mga magulang. Wala na daw po siyang nanay at tatay. Pero may mga na lang po yata, relatives na lang po yata ang mayroon siya. Okay. So, yun lang yung pakiusap ko sana sa kanya, kasi ako nun din, natatakot din ako na hindi yung totoong mga magulang ni Abdullah. Although, hindi naman natin alam yung attitude nila o ano yung kaya nila pag-aalaga nila kay Abdullah. Kaya nga lang, mas maigi pa rin yung sigurado tayo. Kaya sabi ko, baka pwedeng sa kamag-anak nyo na lang nung mama ni Abdullah. Kaya nga lang, sabi niya wala na siyang nanay tatay. So, wala daw pong pwedeng pag-iwanan. At pinagpipilitan niya sa amin na paulit-ulit niya sinasabi na kilala niya daw yung kinakasama niya at yung magulang, na maayos daw makisama, na maayos ang pag-uugali. Kaya may tiwala daw siya. Kaya sinabi niya po sa akin, wala naman daw magulang na ilalagay ang anak sa kapahamakan. Yun yung sinasabi niya sa akin. Kaya bakit daw siya magdedesisyon na doon ipaalaga kung mapapasama si Abdullah? Hindi lang po. Di rin po kasi akong pwedeng mag-decision mag-isa din kasi kahit pa paano po, gumastos yung magulang ko, yung kapatid ko. Pag nagkakaroon po kasi ng problema dyan, kagaya pag nagkakasakit sila rin po kasi lahat. Sila din namang problema. Okay. Nag-aalaga lang din naman po. So hindi ko pwedeng suluhin. Kasi kung ako lang naman po ang masusunod, ibibigay ko na po yun sa kanya para wala nang ingay. Opo. Tama. Kaya ganito na lang, kung alam ko mapapanood to ni ma'am. Yung pakiusap niyo po sa amin, sabi ko susubukan ko, nakausapin sila Ate Isabel. Pero nagkausap na pala kayo na pag uwi mo, papayag sila Ate Isabel at ang magulang niya na ibigay sa inyo. Napayag naman na po. Pati po yung kapatid ko na nagpayag naman na po sana yun. Kaso ewan ko lang po kapag nalaman ng kapatid ko yung ganitong sitwasyon, baka magtalo na naman sila. Okay. At Ate Isabel, may nabanggit ba yung kapatid mo daw sa kanya dati na kung gusto mong kunin si Abdullah, magbayad ka? Ewan ko lang po. Ewan ko lang po. Sila po nagkakaano kasi minsan po nagkakamintisan din silang dalawa ay. Ang pinakang po kasi niyan, dapat po kasi hindi naman sa sinisisi namin yung pagkakasakit ng mga yan. Kasi hindi na lang naman po si Bullet ang nagkasakit. Lahat po kasi ng halos na gastos nila mama dyan is galing sa utangan. Kaya po si mama nagka-lubog-lubog. Tapos, Dahil kay Abdullah. Tapos po kasi, sabi po kasi niya, tutulungan niya sila mama noon. Makabayad dun sa nakuha. Since naman po mula nang siya, hindi naman po niya sila mama. Wala nang nangyaring ganun. Opo, wala po. Pati po yung monthly niyang pinag-usapan dun sa kapatid ko,
wala din po siyang naiambag. So parang siguro masama rin po yung loob ng nung kapatid ko tsaka nila mama na ano daw po parang ano daw po yan, parang pusa, hayop lang na pagkatapos yung iwanan sabay ang kuha na parang wala man lang pasintabi sa kanila. Hindi po kasi siya nakikipag-usap kila mama, kay Hindi papa. nakikipag-coordinate. Ganun. Opo, hindi. Okay. Pero siguro kung naging maayos naman po yung Pakikipag-usap Oo, niya, nakikipag-usap nakikipag-communicate siya. siya lagi. baka pwede po Baka naman, pumayag kagad Oo. sila, di ba? Kasi Okay. mabait naman po sana yun. Ang kaso nga lang po, wala po nang umalis siya, wala man lang sabi kay mama na, mama dyan ko lang muna ito sa iyo o kung ano, Okay. siya na muna ang bahala. Tapos mula po nang makaalis din siya, never po siyang nakausap nila mama, hindi man lang po siya ano kay mama o kamusta na yung kausapin man lang po niya. Wala pong Okay, ganun. tama. Tapos kapatid ko lang po, pag nag-uusap pa sila ng kapatid ko, lagi pa sila nagbabangay. So parang Nagbabangay. nasama din yung loob ng kapatid ko. Kaya sabi ng kapatid ko, wala ka rin lang namang ano. Kasi parang tingin ko din ng kapatid ko is inabandonan niya na at pinabayaan niya. Kasi mula nga po kasi noon, hindi po talaga siya nagano. Tapos ano lang po siya kung kailan ako manghingi, kung kailan ako Okay. sabi din Walang sa ano, kapatid hindi ko. siya responsable na Hindi po every na, month opo, dapat may padala every ko. month po kasi dapat meron Ang siya nangyayari, kahit magkano kung lang kailan lang siya pabili. sabihan, ganun. Opo, yun po yung pinakang ano niya. Ang sa akin naman po, kung wala siyang maibigay kay Bulit, okay lang naman po sana. Ang kaso po, kailangan ko po sa kanyang magsabi. Tapos, buti pa po yung kinakasama niya na susuportahan siguro niya. Kaya doon din Kesa po dito sa nagagalit. anak niya, ano? Opo. Doon po nagagalit yung kapatid ko. Sabi niya, kung yung anak nga niyang naandyan sa inyo, hindi niya masuportahan ng ayos, samantalang yung kinakasama nga daw po laging napapadalhan. Okay, so yan ma'am, lumalabas na po ngayon yung Siguro katotohanan. kung ang makakausap niyo po ay si mama at papa, baka hindi Hindi lang ano, ito ang malalaman namin, ano? So, kasi ano po talaga, Yun nga, hindi yun. nagang maganda yung bago siya umalis. Okay. Yung Dapat po pag-uusap, kasi, ano? opo, dapat po kasi bago siya nag-alis, Sinettle niyo muna lahat, opo, inayos niyo muna yung pag-uusap, maayos. nakipag-coordinate po sana siya kay mama, kay papa. Eh, nung pag-alis po kasi niya, wala man lang Basta-basta siyang- na lang. Oo, pero inatid pa po yun nila mama, inintindi man po yun nila mama. Hanggang nandun siya sa Maynila in case na wala siya. Tapos natawag siya dito, kahit po hirap sila mama or si Isi. Ginagawa ng paraan para Opo, sa minsan kanya. yung si Papa, minsan na masabi yung kapatid ko sa kanila. Ginagawan po din nila ng paraan. paraan yun. Tapos, Okay. nung bigla pong nakaalis siya, hindi ko pa nga po kay Papa binabanggit na kukunin niya na si Bulit ngayong buwan, September ba? Parang ngayong buwan. Ngayong buwan daw ba siya uwi? Hindi po. Kasi dapat 3 years po yata ang kontrata niya eh. Kaya ang alam ko na. Paano po niya nasabi, paano niyo po nasabi na ngayon September? Nag-message na din po kasi siya sa akin parang last week lang po yun. Okay. Sabi po niya, ngayong buwan daw po sana niya kukunin si Bulit. Sabi ko, walang makakapaghatid kasi hindi ko naman na po kaya magbiyahe ng malayo. Okay. Ibig sabihin, sino yung sinasabi niyang kukuha ngayong buwan? Yung ano po, kinakasama daw po niya. Ay, hindi po. Kami daw po maghahatid dun sa Maynila. Ihahatid daw po namin Doon sa Maynila. kinakasama niya. Opo. Hindi po pumayag yung kapatid ko, pati si mama. Hindi ko lang din po binabanggit pa kay papa at baka lalo lang din si papang Okay. So, ito mga kalingap, sa ngayon, nalalaman na natin po tayo kung ano yung totoo dito po sa batang si Abdullah. So, ma'am, malaki din yung ano nyo pala dito, yung pagkukulang nyo sila talaga. ng ano kung hindi po siya makipag-usap talaga dun sa kay mama at papa. Kasi kung tutusin po talaga, yun naman po talaga ang masusunod talaga si mama at papa. Kasi nasa kanila naman po lahat. Pero ito Ate Isabel, ang sabi ng mama niya, nasa inyo daw yung birth certificate ni Abdullah Opo, nasa at naka-apelyido daw si Abdullah sa kanya mismo. Opo, sa kanya naman po talaga yun. Hindi naman po namin yun. Nasa kanya po yung apelyido ni Bulit. Kanya naman po kasi talaga yun. Okay. Hindi naman po namin yun. Kasi wag ang ano lang dito ang pwedeng maging problema. Pwede din kayo dito Ate Isabel magkaroon ng problema kasi pwede nila kayong kasuhan ng kidnapping. Kapag gusto nang kunin ng totoong magulang tapos ayaw nyo ibigay, pwede nila kayong kasuhan ng gano'n, ng kidnapping. Pwedeng pumasok siguro sa gano'n yun.
Nabanggit Pero- ko naman po yung kila mama, pero sabi naman po nila mama kung talagang disi siya yung na ganyan, magkakaroon po talaga sila ng pag-uusap. Alam niyo yung nakakaawa dito mga kalingap sila Ate Isabel kasi lahat nila ginawa para kay Bullet, pagmamahal bilang isang totoong kapamilya binigay nila. Tapos kung magkaroon ng ganung problema, sila po ang nakakaawa na sila na ngayon nagmalasakit. Sila pa po yung magiging ganun. Okay, so at least ngayon nalaman na namin, sinubukan lang namin yung pakiusap ng mama ni Abdullah at nagkakausap naman po pala kayo ma'am na pag-uwi nyo. Sana yun na lang yung gawin nyo ano. Kasi kahit ako, pabor po ako dun na kayo mismo yung kukuha sa anak ninyo Ayaw po ng kasi- personal. Di ba? Kaya po kasi talaga ni mama pumayag nun. Okay. Kasi nga po, kahit nga daw po nakasama nga po niya, yung bata po nakasama na po ba niya? Yung ni minsan po hindi niya Hindi niya nakasama. kasama, so hindi niya alam kung ano yung may Opo. attitude meron si Abdullah. Opo. Wala siyang alam sa bata. Mas mabuti nga ma'am na kayo na lang yung kumuha. Pag-uwi nyo na lang, ano? Nung nagkausap naman po kami, sabi ko sa kanya, mas mabuti kung ikaw na lang. Kasi at least sabi ko, nanay ka, may intindihan mo kaagad yung ugaling meron siya. Tapos sabi ko, kasi kapag yung hindi naman sa nag-ano ako ng kasi sabi ko, hindi pa marunong si Bullet magsumbong. Hindi niya alam kung paano pa siya. Nakakapagsumbong po siya, pero hindi mo siya maintindihan. Wala kang maintindihan sa kanya. Sabi ko, paano kung in case na sinasaktan na pala siya, wala kaming alam, wala din siyang alam. Ang lagi lang niyang maririnig, okay lang si Bullet. Hindi sinasaktan. Tama. Paano naman po kung May tama po din yung mga reason ni Ate Isabel. So ako man din nung nagbabiyahe kami, talagang wala kami ibang pinag-usapan ni Commander, puro ito lang sa topic nito, ano ba yung dapat natin gawin dito kala Abdullah. So ayun, yun na lang po siguro ang gawin natin ma'am. Pag uwi nyo na lang dito, kayo mismo makipag-usap sa kanila kasi parang hirap nga naman na itiwala po na ibang tao yung pipick up dito kay Abdullah. Mas mabuti po kayong magulang ang pumunta po dito ng personal. No, Ate Isabel, Opo, para kasi wala pong never- maging problema. Never pa po kasing nakasama niya yung bata. Never din pong nakasama ng bata yung lalaki Yung na okay, nag-aalaga. tama nga naman. Paano po hindi naman po makakapag-adjust yung bata dun sa ugali ng Oo, kasi bata pa yan. nag-aalaga. Ang inaano lang nila na di daw niya ini-expect na ganito na pala yung kalagayan ni Abdullah. Sabi niya, nakita niya lang daw sa video. Alam naman po niya. Alam niya yun. Alam niya po. Okay, so yan ma'am, alam niyo naman po pala. Alam niya po yun. Lagi naman po kami nag-ano. Tsaka yung kapatid ko po, tuwing nag-ano sa kanya, sinasabi naman sa kanya. Ang kaso nga lang po, lagi sila nagtatalo. Okay. Parang wala rin silang magandang usapan. Okay, sige ganito na lang mga kalingap. Kay ma'am, hanggat nandito naman po kami, tutulong po kami dito kay Abdullah at basta patuloy lang din po kayo makapag-coordinate sa amin para nang sa ganun po ay mas malaman nyo kung ano po yung kalagayan dito ng anak nyo kasi sila Ate Isabel ay hindi naman laging nakakapag-chat sa inyo, hindi naman laging nakakakontak sa inyo. Patuloy nyo lang po sana yung pakikipag-coordinate nyo sa amin para na sa ganun ma-update namin kayo sa kung ano yung kalagayan ni Abdullah dito. Ito na, nandito po kami, tinupad namin yung pangako namin sa inyo. Nasusubukan namin kausapin sila Ate Isabel ngayong araw. So yun na lang po ang ang pag-uusap ninyong una, yun na lang po siguro ang mas magandang masunod para po din sa kaligtasan ni Abdullah kasi lahat naman tayo ay ang gusto lang ay yung safety ni Abdullah at lalong-lalo na sila. So kayo lalo na magulang sana ganun po kayo sa safety po kay Abdullah. Mag-focus. Okay lang, sige. Ate Isabel, siguro bukas di-deliver na dito yung kahit paano ipagawa na natin. Kasi habang nandito kayo, wala namang problema sa amin yun. Ha? Ano kaya sa tingin mo? Ano ba sa tingin mo yung mas maganda na plano na pwede natin gawin? Hindi po kasi kung po itutuloy tapos yung po niya is ganyan pa din. Baka bigla lang din naman po kasi sila. Ano kaya sa tingin mo mas maganda gigibain ito gagawa ng kahit sakto lang kayo? Mas okay Okay. Kasi ito nga yung mga kalingap sira-sira na yung kahoy nito. So sige, ganun gagawin natin at paghanda natin ito para mabago itong tahanan nila. Yung kahit yung tama lang sila, sakto sila. Tapos ang kailangan dito nila yung nakaangat din na bahay kasi dito pumapasok ang tubig dito, tumataas. So ang kailangan dito nakaangat pa rin ang ganito, walang mababago. Ate Isabel? Okay. Sige Ate Isabel, salamat po
sa pakipag-usap niyo sa amin ngayon. At yun mga Kalingap, supportan niyo Marcos TV channel, Commander ni Marcos at lahat ng bumubuo po sa Team Kalingap. Sana sa mga gustong tumulong kay Ate Isabel para madagdagan yung ating pagtulong dito sa kanila sa kanilang gagawin na bahay, ay supportan niyo po kami at mag-message lang kayo sa Marcos TV channel na page natin or mag-comment po kayo dito ng direct sa ano natin. Mag-comment lang kayo dyan sa comment section natin at mababasa ko po yan. So, salamat po mga Kalingap. God bless po.